Magandang araw sa iyo kaibigan, nandito tayo ngayon sa isang bagong episode ng RCJ4 Educational Vlog. Ngayong araw ay pag-uusapan lang natin ang mga ilang bagay tungkol sa crime rate at crime volume computation. Pero bago tayo magumpisa ay gusto ko lamang pong malaman ninyong, hindi po ako magaling sa math ngunit susubukan ko po sa inyong maipaintindi kung paano nga ba kino-compute ang crime rate at crime volume. Umpisahan na natin. Umpisahan natin sa pagko-compute ng crime rate. Ano nga ba ang crime rate? Ang crime rate ay bilang ng mga krimen na nangyayari sa isang partikular na lugar sa loob ng isang linggo, buwan at mga taon. Ngayon ay susubukan nating lutasin kung paano nga ba kino-compute ang crime rate. Ito ang formula ng crime rate. Crime rate equals crime volume times 100,000 over population. Ang 100,000 ay naka-fixed given number na po. So yan na ang gagamiting formula sa pag-solve ng crime rate. Ngayon ay subukan nating i-apply sa isang word problems. Example, if the population of Municipal A is 200,000 and the crime volume is about 2,550. What is the possible crime rate? Halika't samahan mo akong sagutin ang tanong na ito. Una mong gagawin ay sundin ang formula na sinabi ko kanina. Pero bago tayo magumpisa, ay himayin muna natin ang mga given numbers bago tayo magumpisa. Population is 200,000. 100,000 is a given fixed number. Crime volume is equal to 2,550. Ngayon ay umpisahan na natin. Crime rate equals crime volume 2,550 times 100,000 over 200,000. Next is, unahin mong isolve ang 2,550 times 100,000. 2,550 times 100,000 is equal to 255 million. 255 million divided by population for 200,000 is equal to 1,275. 1,275 is equal to the crime rate. Mga kaibigan, ganyan po isolve ang crime rate. Ngayon, ay dumako naman tayo sa pag-solve ng crime volume. Ano nga ba ang crime volume? Ang crime volume ay ang total ng lahat ng krimen na naganap sa isang lugar over the period of time. Kung ang crime rate mga kaibigan ay tumutukoy sa dami ng krimen, ang crime volume naman po ay tumutukoy sa pangkalahatan or total numbers of crime commission on the cover area. Ito ang mga formula ng crime volume. X is equal to 100% times the number of cases over the total percentage to be given in the problem. Kaibigan, lagi mong tatandaan na naka-fix na po ang 100%. Halika't samahan ninyo akong sagutin ng isang tanong tungkol sa crime volume. Halimbawa, 130 murder cases in City A, and represent of 50% of the total murder cases in the province. What is the total value of murder case? Ngayon ay subukan nating sagutin ang tanong na ito gamit ang nasabing formula. X is equals to 100% times 130 over 50%. Para makuha mo ang tamang sagot, dapat gawin mong whole number ang mga given number na may percentage. Tulad ng 50%, kung gagawin mo itong whole number, ito ay magiging 50 na lang sa kabuuan. Ngayon ay solve na natin ang problem. X is equal to 100 times 130 over 50. 100 times 130 is equal to 13,000. 13,000 divided by 50 is equals to 260. 260 is the answer. Pero paano kung ganito naman ang tanong kaibigan? On year 2019, the reported murder cases was about 200 cases, and 350 reported case in year 2020. What was the percent increase? Una mong gagawin kaibigan, is minus the given number which is 200 and 350. 200 minus 350, is equal to 150. Ang 150 mga kaibigan, ay ang gagamitin mo ngayong multiplier sa pagkuha ng percentage or crime volume na hinahanap sa tanong. Ito ang formula kung paano kuhain ang percentage ng mga reported crimes. X equal to 150 times 100 over 200. Laging tandaan na naka-fix na po ang 100 sa formula. Ngayon ay sagutin na natin ang tanong kanina. 150 times 100 is equal to 15,000. 15,000 divided by 200 is equal to 75.
75% is the crime volume increase from year 2019 to year 2020. Ngayon ay may ipapakita ako sa inyong isang balita tungkol sa mga nakaraang crime volume ng ating bansa. Halika't panoorin na natin. Magandang tanghali, nagbabalik ang PTV Newsbreak. Lumabas sa datos ng PNP na 10% ang ibinaba ng crime volume sa buong bansa. Batay sa record mula sa Directorate for Investigation and Detective Management, pumalo sa 38,284 ang kabuuang krimen na naitala noong May 2019 kumpara sa 42,527 sa kaparehong panahon. Sa datos din ng PNP, 22.6% ang naging pagbaba ng index crimes gaya ng murder, homicide, physical injury, rape, robbery, theft, at carjacking ng motor vehicle na mula 7,421 noong May 2018 hanggang 5,744 nitong May 2019. Kaibigan, kung naintindihan mo ang mga paliwanag ko kanina, ay siguradong makukuha mo ang tamang sagot kung paano nila ito kinompute. Comment mo lang ang sagot mo, kaibigan, sa baba ng comment box na may kasamang problem solution, at iha-heart ko ang mga makakatama ng sagot. At yan mga kaibigan ang mga ilang mga bagay tungkol sa crime rate at crime volume regarding to its computation. Maraming salamat po. Kaibigan, nagustuhan mo ba ang topic na ito? Sana ay mayroon kang natutunan ngayong araw. Kung nagustuhan mo ang video na ito, ay maraming salamat sa'yo. Kung gusto mo pa ng mga videos na kagaya nito ay mag-follow, like at share ka lang sa @RCJ4 Educational Blog upang patuloy kitang ma-notify sa aking mga future uploads. Hanggang dito na lang kaibigan at mag-iingat ka palagi. At maraming salamat ulit sa inyong lahat. God bless at hanggang sa muli.